Paano kung ang nakuha niyong yaya ay biglang mag-text pero hindi nag-a-advance o buwabalik, kundi humihingi ng ransom para sa inyong anak? Naku ate, ang kailangan babysitter, hindi kidnapper. Sa unang pagkakataon, nakuha ng resibo ang mga CCTV footage na nagpapakita kung paano nauwi sa pangingidnap ang paglalaro ng isang kasambahay at inaalagaan niyang bata. Gabi ng August 10, 2025, nakikipaglaro ang isang bata sa isang babae sa isang sulok ng Gomez Street, Barangay Paltok, Quezon City. Ang babae, 2 taon ang kasambahay ng pamilya ng bata. Makalipas ang kalahating oras, makikita sa isa pang CCTV ang ina ng bata na pinapapasok na ang dalawa sa kanilang bahay na nasa loob ng kanilang gulayan. Ayon sa ina ng bata na si Glenda, hindi niya tunay na pangalan. Pinapasok na raw niya ang dalawa dahil lumalalim na ang gabi. Nilalaro niya yung anak ko. Pero pinapasok ko yung kaya natakot ako na masagasaan yung anak ko. Pero ilang saglit pa, nagpunta ang dalawa sa isa pang tindahan na pagmamay-ari din ng pamilya. Kapansin-pansing palingalinga ang kasambahay habang ang kanyang alaga abala sa mga paninda sa loob ng pwesto. Makalipas ang 2 minuto, naglakad na papalayo ng tindahan ng dalawa at ang bata nakasunod pa rin sa kasambahay na inatasang magbantay sa kanya. Tanong siya, ate may gamot ba kayo dito? Sabi ko bakit? Yung tiyan niya, parang sinisikmura yata. Sabi ko walang gamot dito. Sabi ko, pumunta ka doon sa kabila, humingi ka doon kasi doon may gamot. Pasado alas 9 ng gabi, nahagip ng CCTV ng barangay ang kasambahay na hawak-hawak ang kamay ng bata. At naglalakad papalayo ng kanilang bahay. Bandang 9:07 ng gabi. Lumapit ang babae sa isang lalaking nag-iihaw sa bangketa at tsaka niya pinuntahan ang tricycle na nakaparada sa gilid. Dito na sumakay ang kasambahay kasama ang bata. Pagkatapos na iniulat na nawawala ang 3 taong gulang na bata, dito nakunan ang suspect kasama ang biktima. Naglalakad po sila patungo sa kalsadang ito, palayo ng palayo mula po sa lugar kung saan nakatira ang biktima. Nakunan ng CCTV ng Barangay Paltok, Quezon City ang suspect kasama ang biktima mula ho riyan sa bangketa kung saan nakaparada ang tricycle. Nag-U-turn ito palabas at pabalik doon sa lugar at sinasabing doon na sumakay ng isa pang sasakyan. Kwento ni Glenda, dahil abala sila sa paglilinis ng tindahan ng mga oras na iyon, inutusan niya ang kasambahay na bantayan ang kanyang bunso na si Lily. Hindi rin niya tunay na pangalan. Ngayon, sumunod po yung anak ko. Nung nakita siya nandun sa sa labas, sumabol po sa kanya. So, pinayagan ko naman po, panatag ang loob ko na wala siyang gagawing masama. So, hinayaan ko sumama yung anak kong bunso. Nang mapansing hindi pa bumabalik ang dalawa, dito na raw kinabahan si Glenda. Bandang magte-10 na po, wala pa sila. Sabi ko, gabi na. Nang i-message daw ng kapatid ni Glenda ang kasambahay, dito na nila natanggap ang nakapanlulumong mensahe mula rito. Nagre-ring lang po yung phone. Hindi po niya sinasagot. Naka-receive yung kapatid ko ng text na gano'n, na nasa kanya nga daw yung bata. Nagsimula na ang kasambahay na manghingi ng pera na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Nang makiusap sina Glenda na makita ang kanilang bunso, nagpadala pa raw ang kasambahay ng litrato ng bata kasabay ng mga mensahe na huwag kayong mag-alala, hindi ko siya sasaktan at subukan ninyo magsumbong, babalikan ko kayo! Kakita pinagbantaan, nagpa siya sina Glenda na magsumbong sa QCPD Station 2 noong gabi ring iyon. Ayon sa follow-up investigation ng mga otoridad, napag-alaman na ibinaba sila ng sinakyang tricycle sa terminal ng bus papuntang PITX. Mula PITX, sumakay raw ng taxi si Joanne kasama ang anak ni Glenda. Sa mga oras na ito, alas 11 ng gabi, nag-text ulit si Joanne sa pamilya na sa Cubao na lang daw sila magkikita. Malikot tong suspect natin, no? Noong una, napunta na sila sa PITX dito sa Parañaque. Nagbago na naman yung isip niya. Kumuha ng taxi, nagpahatid doon sa somewhere in Cubao.
Nang magbigay na ng meeting place si Joanne, kinumpirma na agad ni Glenda na darating sila. Ang hindi alam ng kanilang kasambahay, kasama na nila ang mga operatiba ng QCPD Station 2, si Joanne. May mga instruction pa para kina Glenda. Wow, Joanne, ang dami mo namang gustong mangyari. Kampante na siya na talagang ang kausap niya lang yung bata, yung panganay na anak ng ating complainant. So nagkaroon ng conversation, nagpunta ng EPJ Avenue tapos sa Prisco. Pasado alas 12 na madaling araw ng August 11, pinunta ka na ng mga operatiba ang meet-up location. Pagdating sa isang drugstore, hindi na nag-aksaya ng oras sa mga operatiba. Agad nilang binakuran ng suspect at binasakan ng kanyang karapatan. Karapatan ka manahimik ha. At huwag sa walang ibo. Ikaw ay aming inaaresto sa salang kidnapping ha. Ang batang si Lily agad na yumakap sa kanyang ate habang inaaresto si Joanne. Nahanap ng resibo ang taxi driver na sinakyan ni Joanne at ni Lily mula sa PITX. Nakita ko si ma'am at saka yung bata na kumaway sa akin para sumakay sa taxi ko. And then nung sumakay na po sila sa taxi ko, sila pinagpatid papuntang bus terminal sa May Cubao. Nung nasa Muñoz Market na po kami, nagbanggit na naman po siya ng ibang location. Nakakarap ang kasambahay sa kasong kidnapping for ransom o Article 267 of Revised Penal Code. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng habang buhay. Yung sa utang ko po, iniisip po na kung paano ko makakabayad. Kaya po nagawaki. Hindi ko naman po talaga sinasadya yun. Kaya yung kaso po, yung utak ko po kasi, para po kasi depressed ko, stress po kasi nga po, na-operahan lang po nitong January ko. Ang suspect, umaasang mapapatawad pa siya ng mga amo na minsan siyang pinagkatiwalaan. Nasasaktan ko, nagsisisi po. Yan sa nagawa ko po. Sana mapatawad po ako nila. Hindi na po mauulit to. Ayon naman kay Glenda, hindi niya pagbibigyan ng pakiusap ni Joanne na iurong ang kaso. Tutuloy ko po. Kasi mamaya baka pagka di namin tinuloy yung nakalaya, gawin nyo sa iba. Di ba? Kawawa naman din yung magagawa ng ganyan. Nito lamang Lunes, inilapit ng resibo si Lily sa isang child psychiatrist. Ayon sa kanya, makalagang kausapin ng bata tungkol sa pangyayari pero sa ngayon, wala pa naman daw nakikitang anumang senyales ng trauma kay Lily. Currently, yung bata naman, wala tayong makikitang trauma sa kanya. Napakahalaga na mag-debriefing yung isang bata, no, para mawala yung trauma. Kaya tayo, yung ginawa natin parang play therapy, yung ginawa natin today, it's a form of play, no, para maaring mawala sa isip niya yung mga nangyari sa kanya. Sa panahon ngayon, pati ang mga resibo, digital. Kaya ang suspect kano makatuso at kagaling magtago, patitiklo! Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel